Mga mahal, hindi kayo maniniwala sa nangyari. Pagkain ba talaga ito? Sa loob ng 40 taong pagkain ng pinakamahusay na lutuin sa mundo, ito ang unang pagkakataong nakadama ako ng ganitong emosyon. Ito ang mga salitang lumabas sa bibig ni Pierre, isang 65 taong gulang na kritiko ng pagkain mula sa Pransya, habang lumuluha sa isang simpleng evacuation center sa Pilipinas. 10 kinatawan ng pinakamataas na antas ng haute cuisine ng Pransya, mga kritiko at opisyal ng Michelin ang nakaranas ng isang matinding kalamidad habang nasa isang marangyang gastronomic tour sa Metro Manila. Sa loob lamang ng 4 na araw na pananatili sa isang probinsyal na kanlungan, ganap na nagbago ang kanilang pananaw sa halaga ng pagkain. Alam ba ninyo? Ang mga propesyonal sa pagkain ng Pransya na naghabol lamang sa pinakamahal na sangkap at perpektong serbisyo sa buong buhay nila ay labis na naapektuhan ng simpleng pagkain na inihanda sa isang sentro ng paglilikas sa Pilipinas, at pag-uwi nila, binaligtad nila ang mga pamantayan ng industriya ng restaurant. Bakit ang isang sikat na chef na nagpatakbo ng isang 3 Michelin star na restaurant sa Paris ay nadama ang pinakamagandang lasa ng buhay sa isang school feeding program? Bakit lumuha ang mga kritiko na nakasanayan sa perpektong plating at mamahaling sangkap sa lasa ng lugaw at adobo? Ano ang eksaktong naranasan nila sa Pilipinas? Ano ang tunay na esensya ng pagluluto na lampas sa teknik? Kumusta? Ako si Lia, at sa loob ng 12 taon, nagtrabaho ako bilang isang culinary interpreter, nagpapalipat-lipat sa Pransya at Pilipinas. Nagtapos ako sa isang prestihiyosong eskwelahan sa pagluluto sa Paris at nagpractice sa loob ng 3 taon sa isang Michelin-starred na restaurant. Ang aking lakas ay ang pag-unawa sa kultura ng haute cuisine ng Pransya at pati na rin sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Noong Hunyo ng nakaraang taon, naranasan ko ang pinaka-hindi malilimutang 4 na araw sa aking buhay. Sa araw na iyon, sasalubungin ko ang mga espesyal na bisita mula sa Pransya sa Ninoy Aquino International Airport. Sila ay binubuo ng mga pinakamataas na food critics at mga ehekutibo ng Michelin, isang tunay na elite group ng mundo ng pagkain. Kasama si Pierre, ang kritiko, si Anne, isang chef na nagpapatakbo ng 3 star na restaurant sa Paris, si Claude, ang editor-in-chief ng Michelin Guide, at si Bernard, isang veteranong miyembro ng French Culinary Academy. Ang kanilang layunin ay isang 5 araw na gastronomic tour sa mga pinakamahusay na restaurant sa Metro Manila. Nakareserba na ang mga eksklusibong lugar. Ang mga fine dining na restaurant sa Bonifacio Global City, isang international fusion sa Makati, at isang sikat na lumang Spanish-Filipino na restaurant sa Ermita, lahat ng iyon ay may presyo na lampas sa 10,000 pesos bawat tao. Lahat ay perpektong inayos. Pagdating nila sa NAIA, dala nila ang karangalan ng French culinary world. Ang kanilang mga matatalim na mata na nahasa sa maraming taong karanasan at ang kanilang pino at sopistikadong aura na nakasanayan sa pinakamataas na kalidad ng pagkain ay kapansine-pansin. Sinabi sa akin ni Pierre, nais naming kumpirmahin sa pagbisita naming ito sa Pilipinas kung talagang nakarating na sa antas ng Paris ang culinary scene ng Maynila. Sa unang gabi, nag-enjoy sila sa fusion cuisine sa isang sikat na restaurant sa BGC. Nagsimula ito sa 5,000 pesos na appetizer at sinundan ng 8 kurso na ginamitan ng mga bihira at mamahaling sangkap. Nasiyahan sila sa teknikal na antas ng pagluluto, ngunit walang pambihirang emosyon. Nagkomento si Anne, ang galing ng teknikal, ngunit may kulang na hindi tumatagos sa puso. Sa ikalawang araw, naglibot din sila sa mga mamahaling restaurant. Tinikman nila ang 20,000 dila na kurso sa isang French-Filipino na restaurant sa Makati at pinuri ang pagiging perpekto ng lutuin. Ngunit may bakas pa rin ng pagkabagot sa kanilang mukha. Sobra sa perpekto, kaya't nawawala na ang kaunting fun, bulong ni Claude. Sa umaga ng ikatlong araw, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Isang bagyong rusing ang tumama sa rehiyon, nagdulot ng malawakang pagbaha at ganap na pagtigil ng transportasyon sa buong Metro Manila. Higit pa rito, kinailangan nilang lumikas dahil ang hotel na tinutuluyan nila ay nasa mapanganib na lugar.
Ang lugar ng paglilikas na itinalaga ay isang simpleng paaralang elementarya sa isang medyo liblib na lugar. Kinailangan nilang manatili sa isang evacuation center kasama ng humigit kumulang 200 lokal na residente. Para sa mga food professionals mula sa Pransya, ang pananatili sa isang evacuation center ay isang una nilang karanasan. Pagdating nila, puno ng pagkalito ang kanilang mga mukha. Ang banig at kumot na inilatag sa covered court, ang komunal na banyo at lababo, isang kapaligiran na hindi nila maiisip, nasanay sa mga suite room ng 5-star na hotel. Mahina akong binulungan ni Anne. Ano ba ito? Imposibleng manatili ng ilang araw sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, biglang nagbago ang sitwasyon nang ihanda ang unang hapunan sa kanlungan, bandang 6:00 ng gabi. Ang mga lokal na voluntaryo, karamihan ay mga nanay sa barangay, ay nagdala ng malalaking kaldero. Ang amoy ng mainit na arroz caldo at nilagang baka ay kumalat sa buong covered court, at ang mga mukha ng pagod na mga evacuee ay nagpakita ng ginhawa. Nang handa na ang pagkain, una itong ipinamahagi sa mga matatanda at maliliit na bata. Ang mga voluntaryo ay may ngiti habang maingat na inabot ang mangkok ng arroz caldo, isang hiwa ng pritong isda at isang maliit na lalagyan ng tokwat baboy. Kain na po kayo. Mainit pa, sana'y makapagpalakas sa inyo ang kanilang mga salita. Nang dumating ang kanilang turn, lalo silang binati ni Kapitan Rowley, ang pinuno ng mga voluntaryo. Sa malayong lugar pa kayo nang galing at naabutan pa kayo ng kalamidad. Hindi namin alam kung babagay sa panlasa ninyo, pero inihanda namin ito ng may buong puso. Pakikain po habang mainit pa. Ang pagkain ay hindi talaga marangya. Ang arroz caldo ay simple, gawa sa puting bigas, luya at kaunting manok. Ang pritong isda ay sariwang tilapia na tinimplahan lamang ng asin at paminta. Ang tokwat baboy ay isang karaniwang pulutan na lutong bahay. Ngunit, sa sandaling tikman ni Pierre ang isang kutsara ng arroz caldo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, nagpatuloy sa pagnguya, at maya-maya, nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Anong lasa ito? Sa libu-libong putahe na natikman ko, wala pang tumagos sa aking puso tulad nito, bulong niya. Walang ginamit na mamahaling sangkap. Walang ginamit na espesyal na teknik sa pagluluto. Ngunit mayroong isang bagay na tiyak at espesyal. Ang init na nakapaloob sa bawat butil ng bigas, ang kaunting asim ng kalamansi, ang bango ng luya, lahat ay nagkaisa upang lumikha ng isang maamo at buong pusong lasa. Si Anne ay humigop ng nilagang baka at namangha. Hindi ito nalalayo sa mga hot soup na inihahain sa mga 3-star na restaurant sa Paris. Hindi. Nagbigay ito ng mas malaking kasiyahan. Ang tamis ng gulay, ang lasa ng baka, ang lalim ng sabaw. Ngunit higit sa lahat, nadama niya ang pagmamalasakit sa taong umiinom nito. Si Claude ay naantig habang kinakain ang tokwat baboy. Ang simple ng mga sangkap at paraan ng pagluluto, ngunit bakit tumatagos ito sa puso? Hindi ito maiisip sa lutuing Pranses. Napakasimple, ngunit malinaw na ipinaparamdam ang pag-ibig para sa kumakain. Ano ba talaga ito? Tanong niya sa akin. Dahan-dahang tinikman ni Bernard ang pritong isda. Sa 71 taon ng aking buhay, ito ang unang pagkakataong nakatagpo ako ng isang lasa na ganito kadalisay at kaganda. Ang balanse ng tamis ng isda at alat ng asin, at higit sa lahat, ang sinseridad ng naghanda ang nadama. Hindi ba ito ang tunay na esensya ng pagluluto? Matapos ang pagkain, lumapit si Kapitan Rowley at nagtanong, "Ayos ba? Kung may kulang, huwag po kayong mag-atubiling sabihin." Nanginginig ang boses sa emosyon, sumagot si Pierre. Nakakain na ako ng iba't ibang lutuin sa buong mundo, ngunit wala pang pagkain ang tumagos sa aking puso tulad ng hapunan ngayong gabi. Maaari bang sabihin ninyo sa akin kung paano ninyo ito inihanda? Nagpaliwanag si Kapitan Rowley nang may pagpapakumbaba. Wala kaming ginawang espesyal. Nais lang naming magbigay ng kaunting init sa lahat ng naghihirap dahil sa kalamidad. Ang mga sangkap ay kontribusyon ng mga kapitbahay at nagtulungan kaming lahat. Kung naramdaman ninyong masarap, iyan ay dahil sa mainit na puso ninyong lahat. Lubos na naantig si Anne sa mga salitang ito. Sa 40 taon ng aking pagiging chef, ang teknik at kalidad ng sangkap lamang ang hinabol ko. Ngunit ngayong gabi,
Parang itinuro sa akin ang tunay na halaga ng pagluluto. Ang puso ng nagluto at ang pag-ibig sa kumakain ang siyang nagpapadakila sa pagkain. Aiko, nang gumabi at tumahimik ang kanlungan, nag-usap sila sa isang sulok ng covered court tungkol sa kanilang karanasan. Sabi ni Pierre, "Pakiramdam ko, kailangan nating muling pag-isipan ang pamantayan ng pagtatasa ng pagkain. Sinusukat ng Michelin Guide ang halaga sa dami ng star, ngunit marahil ang tunay na halaga ay hindi masusukat ng star." Sumang-ayon si Claude, kailangan nating baguhin ang pananaw sa pagtatasa, ang katumpakan ng teknik, ang karangalan ng sangkap, ang ganda ng plating mahalaga ang lahat ng ito, ngunit mas mahalaga ang pusong nakapaloob sa lutuin. Malinaw na ipinakita iyon sa atin ng hapunan ngayong gabi. Huli na ng gabi, nagkaroon sila ng pagkakataong makihalubilo sa mga residente. Si Mang Ben, isang 70 taong gulang na magsasaka, ay nagbahagi ng kanyang gawang bahay na suka ng niyog at matatamis na pili nuts. Paliwanag niya, ang suka ay ginawa gamit ang tradisyonal na paraan na walang artificial ingredients mula sa niyog na siya mismo ang nagtanim. Detalyado niyang isinalaysay ang proseso ng paggawa ng suka, ang pagkuha ng tuba, ang pag-iipon sa tapayan sa loob ng maraming buwan, ang paghihintay na kusa itong umasim, at ang pagpapakita ng pagmamahal sa loob ng halos isang taon bago ito maging perpekto. Pagkatapos tikman ang suka, nawalan ng salita si Bernard. Ito ang pinakamahusay na suka na natikman ko. Ang balanse ng asim at tamis ay perpekto at ang likas na lasa ng niyog ay buhay na buhay. Ngunit higit pa rito, ang pag-ibig at oras na inilaan ng gumawa ang makikita sa lasa. Sa tingin ko, ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling sangkap. Nakangiti si Mang Ben habang nagsasalita. Wala kaming ginawang espesyal. Araw-araw, tinitingnan ko lang ang tuba, nag-aalala sa panahon at binibigyan ng pagmamahal. Hindi kami gumagamit ng makina, lahat ay mano-mano. Nagtatagal, ngunit sa ganoong paraan, mas makapagbibigay kami ng pagmamahal. Madalas sabihin ng aking yumao na asawa, ang pag-ibig ang pinakamahusay na panimpla. Habang nakikinig sa kwento ni Mang Ben, binalikan ni Anne ang pagluluto sa kanyang restaurant. Mas inuna ko ang efficiency at ang paggawa ng maraming putahe sa maikling panahon, ngunit marahil nakalimutan ko ang kahalagahan ng pag-ukol ng oras at pagbibigay ng pagmamahal. Parang tinuruan ako ng suka ni Mang Ben ng pinagmulan ng pagluluto. Ang almusal kinabukasan ay inihanda rin sa kanlungan. Naghanda sila ng sopas ng gulay mula sa mga sariwang gulay na ibinigay ng mga lokal na magsasaka, tinapay na gawa ng isang panadero sa malapit at itlog na galing sa bagong pisa ng lokal na poultry farm. Si Aling Celia, ang asawa ng isang magsasaka na naghanda ng sopas ng gulay, ay nagpaliwanag. Maaga kaming gumising para hugasan at hiwain ng maingat ang gulay at dahan-dahang pakuluan. Asin at paminta lang ang panimpla, ngunit nagtagal namin upang lumabas ang tamis ng gulay. Gusto naming sumigla kayong lahat, kaya't naglagay kami ng maraming pagmamahal. Si Tito Jun, ang panadero, ay gumising din ng alas 4 ng umaga para maghanda. Bagamat nagtatrabaho siya sa isang panaderya sa bayan, nagdala siya ng sarili niyang sangkap at naghurno para sa mga evacuee. Kumalat ang amoy ng bagong lutong tinapay at bumalik ang mga ngiti sa mga pagod na mukha. Ang omelette ay gawa ng asawa ng may-ari ng lokal na poultry farm. Malambot at malinamnam na omelette gamit ang itlog na bago palang pisa sa umagang iyon. May kaunting tamis ng asukal, isang lasa na maaaring kainin ng bata at matanda. Labis na naantig si Pierre sa almusal na ito. Ang bawat putahe ay hindi komplikado, ngunit malinaw na ipinaparamdam ang puso ng nagluto. Ang init ng sopas, ang bango ng tinapay, ang lambot ng omelette lahat ay nagpapagaling sa pagod na puso. Marahil ito ang tunay na kapangyarihan ng pagkain. Pagkatapos ng almusal, tumigil ang bagyo at inalis ang evacuation order. Ngunit nag-aatubili silang umalis sa kanlungan. Nais nilang mas maintindihan pa ang emosyon na naramdaman nila sa pagkain dito, kaya mabilis naming binago ang programa upang maranasan nila ang kultura ng pagkain ng komunidad. Ang una nilang pinuntahan ay ang farm ni Mang Ben, ang magsasaka na nagbigay ng gulay. Isang farm ito na matatagpuan sa paanan ng bundok.
mga 30 minutong biyahe, at minana sa loob ng ilang henerasyon, kung saan nagtatanim sila ng organic vegetables. Pagdating sa farm, mainit silang sinalubong ni Mang Ben at ng kanyang asawa, si Aling Feli. Namangha sila sa ganda ng napakalaking taniman kung saan malulusog na tumutubo ang mga gulay ng panahon. Nakakita na sila ng mga farm malapit sa Paris, ngunit wala pang farm na ganoon kaingat ang pag-aalaga. Habang inililibot sila ni Mang Ben sa taniman, nagpaliwanag siya, ang lupa na ito ay inaalagaan ng aking lolo at mga ninuno sa loob ng mahigit 100 taon. Hindi kami gumagamit ng chemical na pataba, compost at organic fertilizer lang. Tinuruan ako ng aking lolo na ang kalusugan ng lupa ang susi sa paggawa ng masarap na gulay. Hinayaan silang hawakan ang lupa habang nakikinig sa paliwanag. Ang malambot at itim na lupa ay mainit sa kamay at puno ng buhay. Namangha si Anne. Nararamdaman ang aktibidad ng microorganism sa lupang ito. Parang buhay. Imposibleng hindi masarap ang gulay na tumubo rito. Pinaranas sila ni Aling Feli na mag-ani ng gulay. Kamatis, pipino, talong at bell pepper lahat ay sariwa. Ang labanos na bagong hila mula sa lupa ay puno ng sigla. Pinatikim sila ng bagong aning gulay sa lugar. Sa sandaling tikman ni Claude ang kamatis na hinugasan lang ng tubig, namangha siya. Iba ito sa lahat ng kamatis na natikman ko. Ang balanse ng tamis at asim ay perpekto. At ang bango ay kahanga-hanga. Kung mayroon kang ganitong sangkap, hindi mo na kailangan ng labis na pagluluto. Sabi ni Mang Ben, ang paggawa ng masarap na sangkap ay hindi malulutas ng pera lamang. Kailangan ng oras at hirap, at higit sa lahat, pagmamahal. Araw-araw, lumalabas ako sa farm, tinitingnan ang mga gulay, at binibigyan ng kailangang pangangalaga. Ang gulay ay buhay, at tiyak na tutugon sila kung bibigyan mo ng pagmamahal. Nakikipag-usap ako sa aking gulay habang inaalagaan ko sila. Lubos na naantig si Bernard sa mga salitang ito. Muli kong napagtanto ang kahalagahan ng pag-unawa sa pinagmulan ng sangkap sa edukasyon sa pagluluto. Hindi lang teknik ang kailangang ituro sa mga estudyante, kundi ang pagpapasalamat din sa sangkap. Ang pag-ibig ni Mang Ben sa kanyang gulay ay nagpapaalala sa akin ng mahahalagang bagay bilang isang chef. Matapos ang paglilibot sa taniman, nananghalian sila sa bahay ni Mang Ben. Isang lumang bahay kubo na may kasaysayan at lalim. Naghanda si Aling Feli ng lutong bahay gamit ang mga gulay na bagong ani. Ang menu ay salad ng kamatis at pipino, ginisang talong sa miso, relenong bell pepper, sariwang mais, at miswa soup na puno ng gulay. Lahat ay home-cooked meals, ngunit ang tunay na lasa ng gulay ay nabuhay. Naantig si Pierre habang kumakain ng tomato salad. Kumalat sa aking bibig ang likas na tamis at asim ng kamatis at nadama ko ang biyaya ng araw ng tag-init. Ang dressing ay simpleng olive oil at asin, ngunit ito ang pinakamahusay na salad na natikman ko. Naramdaman ko ang galing ng mga sangkap. Ang ginisang talong ay masarap din. Ang tamis ng talong, ang lalim ng toyo, at ang kaunting bango ng luya ay nagtugma ng perpekto. Sabi ni Anne, hindi namin niluluto ang talong sa ganitong paraan sa lutuing Pranses, ngunit kahanga-hanga ang lasa na ito. Nadama ko ang lalim ng Filipino cooking methods. Habang kumakain, nag-usap sila ni Mang Ben at Aling Feli tungkol sa pagsasaka. Narinig nila ang malalalim na kwento tungkol sa mga hamon ng modernong agrikultura, ang hirap ng organic farming, at ang relasyon sa mga mamimili. Ang labis na nakaimpluwensiya ay ang kanilang paninindigan na unahin ang paggawa ng ligtas at masarap na gulay kaysa sa kita. Sabi ni Aling Feli, hindi pera ang layunin. Ang kalusugan at kaligayahan ng mga kumakain ang pinakamahalaga. Kung may mga taong sumisigla dahil sa aming gulay, iyon ang pinakamasaya sa lahat. Naniniwala akong ang pagtatanim ng gulay ay trabahong nagpapasaya sa tao. Nang marinig ito, muling pinag-isipan ni Claude ang kanyang mga pamantayan. Kailangan kong muling pag-isipan ang pamantayan ng pagtatasa ng Michelin Guide. Ang halaga ng pagkain ay hindi masusukat lamang sa teknik o hitsura. Ang damdamin ng nagluto at ang pinagmulan ng sangkap ay dapat nakasama sa mahahalagang salik na isasaalang-alang. Hapon, bumisita sila sa lokal na paaralang elementarya. Nagkataon na oras ng feeding program at sa kabutihang loob ng principal,
Pinayagan silang makaranas ng school lunch. Nilibot nila ang kusina ng paaralan at nakita nila ang nutritionist at mga cook na naghahanda ng pagkain para sa 500 bata. Umalingaw-ngaw sa kusina ang tunog ng paghuhugas ng gulay, paghihiwa ng kutsilyo at paghalo sa malaking kaldero. 6 na cook ang nagtatrabaho ng magkakasama at mabilis. Nakita nilang maingat at puno ng pagmamahal ang bawat proseso. Detalyadong nagpaliwanag si Jing. Salve, ang nutritionist. Ang feeding program ay mahalagang pagkain na sumusuporta sa paglaki ng mga bata. Binibigyan namin ng matinding pansin hindi lamang ang nutritional balance, kundi pati na rin ang kaligtasan. Gumagamit kami ng mga lokal at sariwang sangkap hanggat maaari at iniiwasan ang mga preservatives. Araw-araw kaming nagluluto nang may hangaring bigyan ang mga bata ng talagang masarap. Ang menu sa araw na iyon ay simple, pritong isda, gising-gising, misua soup, kanin at gatas. Ngunit namangha sila nang makita ang proseso ng pagluluto. Ang pritong isda ay hindi frozen kundi ginawa mula sa sariwang isda. Ang gulay para sa gising-gising ay maingat na hiwa at ang sabaw ng misua ay gawa sa likas na broth. Nagpaliwanag si Gnang. Sol, ang head cook, gusto naming matutunan ng mga bata ang tunay na lasa. Kaya kahit matagal, ginagawa namin ang lahat ng mano-mano. Masaya kami kapag nakikita namin ang ngiti ng mga bata. Mahirap ang trabahong ito, ngunit rewarding. And the andiza, we bring tove, wentong may contenda. Nagsimula ang oras ng pagkain at nagtipon ang mga bata sa silid-aralan. Ang mga duty student ay nagsuot ng puting cap at apron at ipinamahagi ang pagkain sa mga classmate nila. Nakakatuwang makita ang pagtutulungan nila. Bago kumain, masiglang nagsabi ang mga bata ng "Kain na po, salamat po." Ipinaliwanag ng guro ang kahulugan ng pagbati na ito. Ito ay nagpapahayag ng pasasalamat sa mga magsasaka na nagtanim ng sangkap, sa mga nagluto at sa mga hayop at halaman na nagbigay ng buhay. Kumain si Pierre ng pritong isda kasama ang mga bata. Hindi ito gawa sa mamahaling sangkap, ngunit nadama niya ang init ng gawang bahay. Nang makita ang mga bata na masayang kumakain, parang naintindihan niya ang tunay na halaga ng pagkain. Ang kaligayahan ng kumakain ang pinakamahalaga, higit sa teknikal o karangyaan ng sangkap. Naantig si Anne habang kumakain ng gising-gising. Simple ang paraan ng pagluluto, ngunit ang tamis ng gulay ay nabuhay. At higit sa lahat, nadama ang pag-ibig ng nagluto. Mas tumagos ito sa puso kaysa sa mga gulay na inihain sa mga high-end restaurant. Pagkatapos kumain, nagpasalamat ang mga bata ng "Salamat po sa masarap na pagkain." Nalaman nila na ang mga salitang ito ay may malalim na kahulugan. Pasasalamat sa masarap na pagkain at sa lahat ng taong may kinalaman sa pagkain. Ipinaliwanag ni Teacher Tina, ang class advisor. Ang oras ng feeding program ay hindi lang pagkain, kundi isang mahalagang oras para sa nutrition education. Tinuturuan namin ang mga bata tungkol sa nutrition at pinagmulan ng sangkap at pinapalago ang pagpapasalamat sa mga taong may kinalaman sa pagkain. Sa pagkuha ng tamang eating habits, pinalalaki namin ang malusog na katawan at isip. Ang pagliligpit ng pagkain ay ginawa rin ng lahat ng bata ng magkakasama. Maingat nilang hinugasan ang mga plato, pinunasan ang lamesa, at maingat na tiniklop ang mga milk carton at inilagay sa recycling bin. Natutunan nila ang kahalagahan ng pagtutulungan at ang pag-iwas sa pag-aaksaya. Lubos na naantig si Bernard habang pinagmamasdan ang mga bata. Alam ng mga batang ito ang tunay na kahulugan ng pagkain, ang pagpapasalamat sa sangkap, ang paggalang sa nagluto, ang kagalakan ng pagkain ng magkakasama. Ito ang batayan ng nutrition education at likas nilang natutunan ang mahahalagang bagay bilang tao. Ito ay isang kahanga-hangang programa na dapat ipatupad sa sistema ng edukasyon sa Pransya. Sa oras ng klase kinahapunan, binigyan sila ng pagkakataong magsalita sa mga bata tungkol sa kultura ng pagkain ng Pransya. Nakinig ang mga bata nang nanlalaki ang mata, ngunit nag-isip sila sa mga tanong mula sa mga bata. Nagtanong ang isang batang lalaki, "Kumakain din ba ng school lunch ang mga tao sa Pransya? Ano ang lasa?" Nahirapan si Anne sa pagsagot.
Mahirap ipaliwanag na ang school lunch sa Pransya ay hindi kasing kumpleto ng sa Pilipinas. Nagtanong ang isa pang batang babae, inaalagaan din ba ng mga magsasaka sa Pransya ang kanilang gulay ng may pagmamahal? Lubos na, nag-isip si Claude sa tanong na ito. Nadama niya ang pagkakaiba sa pagitan ng malakihang agrikultura ng Pransya at ng family farming ng Pilipinas at ang pagkakaiba sa kanilang pananaw sa sangkap. Sa dulo ng klase, binigyan sila ng mga bata ng origami na gawa-gawa nila, makukulay na isda at bulaklak na maingat na tiniklop. Ang message card ay nagsasabing, "Masaya po kaming nakasabay naming kumain ng school lunch ang mga tito namin mula sa Pransya. Bumalik po kayo sa Pilipinas." Nang matanggap ang regalo, lumuha si Pierre. "Nakakatanggap na ako ng mga regalong nagkakahalaga ng daan-daang libo, ngunit wala pa akong natanggap na regalo na kasing halaga ng origami na gawa-gawa na ito." Ang dalisay na damdamin ng mga bata ay hindi mabibili ng pera, ito ang pinakamahusay. Kinagabihan, bumisita sila sa isang lokal na karinderya, isang maliit na family-run diner na nag-operate sa parehong lugar sa loob ng 50 taon. Mula sa labas, luma ito at hindi fashionable, ngunit puno ng lokal na tao. Pagpasok sa diner, nakita nila ang mga regular customers na nakaupo sa counter. Lahat ay parang magkakakilala at may pamilyar na, parang pamilya, na kapaligiran. Mainit silang sinalubong ni Tito Bert, ang may-ari, at ng kanyang asawa, si Tia Lita. Nang tingnan nila ang menu, nakita nila ang mga ordinaryong putahe na makikita kahit saan, adobo, sinigang, fried bangus, at iba't ibang ulam. Ang presyo ay abot kaya, ang ulam ay humigit kumulang 20 pesos, at ang full meal ay mga 20 pesos. Ang presyong ito ay hindi maiisip kung ikukumpara sa mga restaurant sa Paris. Ang in-order nila ay isang simpleng adobo at sinigang na hipon. Sa edad na 75, masiglang nagluluto pa rin si Tito Bert sa kusina. Si Tia Lita, na lampas na rin sa 70, ay nagseserbisyo sa hall ng nakangiti. Habang naghihintay sa pagkain, nagkaroon sila ng pagkakataong makipag-usap sa mga regular customers. Mahal na mahal nilang lahat ang diner na ito at itinuturing na pamilya sina Tito Bert at Tia Lita. Masarap ang pagkain dito dahil galing sa puso, sabay-sabay nilang sinabi. Dumating ang adobo. Napakasimple ng hitsura, walang karangyaan tulad ng high-end restaurant. Ang karne ng baboy at manok ay iniluto sa toyo, suka at bawang, ang tradisyonal na Filipino dish. Ngunit nang tikman ni Ann ang isang piraso, nagulat siya. Iba ito sa lahat ng adobo na natikman niya. Ang lalim ng lasa, ang tamang balanse ng alat at asim. Ang karne ay malambot at natutunaw sa bibig. Ang sinigang na hipon ay masarap din. Ang asim ng sampalok, ang tamis ng hipon, at ang sariwang gulay ay nagbigay ng isang comforting taste. Naantig si Pierre. Hindi lang ito simpleng adobo. Ito ay isang artwork na puno ng craftsmanship at puso ng isang cook na nagluluto nito araw-araw sa loob ng 50 taon. Mas tumagos ito sa puso kaysa sa mga putahe ng 3-star na restaurant sa Paris. Ang akumulasyon ng teknik at ang kristalisasyon ng pag-ibig ay nasa loob ng isang ulam na ito. And manjo, me too no, manjo, manjo, nagpaliwanag si Tito Bert ng may pagpapakumbaba. Wala kaming ginagawang espesyal. Nagsisimula lang kami sa paghahanda ng maaga gabi-gabi at maingat na nagluluto gamit ang mga sariwang sangkap. Sa loob ng 50 taon, nagawa namin ito sa parehong paraan na may hangaring bigyan ang aming mga customer ng masarap na pagkain. Nagkwento rin si Tia Lita. Ang ngiti ng mga customer ang pinakamalaking gantimpala. Iyon ang pinakamasayang oras kapag sinasabi nilang masarap. Naniniwala kaming ang aming misyon ay suportahan ang kalusugan at kaligayahan ng aming komunidad higit sa pagkita ng pera. Nagulat sila sa murang presyo ng magbayad. Ang adobo at sinigang na may kanin ay humigit kumulang 150 pesos, isang presyo na hindi maiisip sa Paris. Lubos silang naimpluwensiyahan ng katotohanang inihahandog ang pagkain na puno ng hirap at pag-ibig sa ganoong presyo. Nagtanong si Claude kay Tito Bert. Bakit ninyo inihahandog sa ganoong murang presyo? Sumagot si Tito Bert. Gusto naming makapagpunta ang lahat ng tao sa komunidad ng walang alalahanin. Kung mataas ang presyo,
lalayo ang mga customer. Gusto naming gampanan ang papel ng community diner at suportahan ang buhay ng lahat. Lubos na naantig si Bernard. Ito ang tunay na hospitality. Ang paninindigan na unahin ang kaligayahan ng customer, hindi ang kita. Sa tingin ko, ito ay isang espiritu na dapat tularan ng industriya ng restaurant sa Pransya. Sa umaga ng huling araw, bumisita sila sa lokal na palengke, isang pamilihan kung saan direktang nagbebenta ng gulay at isda ang mga magsasaka at punong-puno ng sariwang sangkap. Ito ay isang lugar kung saan direktang nagkikita ang producer at consumer at natutunan nila ang kuwento sa likod ng sangkap. Nagsimula ang palengke ng maaga, alas 6 ng umaga. Nagtipo ng mga housewife mula sa komunidad, naghahanap ng sariwang sangkap. Maingat na ipinapaliwanag ng mga magsasaka ang tungkol sa kanilang gulay, kung paano ito itinanim, at kung paano ito masarap lutuin. Hindi lang ito lugar ng bentahan, kundi isang lugar ng interaksyon sa komunidad. Nakilala nila si Lola Sela, isang 80 taong gulang na magsasaka, sa palengke, at pinatikim sila ng gawang bahay niyang atsara. Ang sikat niyang atsara na ginagawa niya sa loob ng mahigit 50 taon. Tradisyonal na paraan ito, gamit lang ang asin at suka na walang additives. Sa sandaling tikman ni Ann ang atsara ni Lola Sela, nagulat siya. Ito ang pinakamahusay na atsara na natikman ko. Ang balanse ng tamis ng gulay at asim ng suka ay perpekto, at ang lasa ng luya ay nagpapabigat sa kabuuan. Ito ay isang masterpiece na nilikha ng 80 taong karanasan at pag-ibig. Detalyadong ipinaliwanag ni Lola Sela ang paraan ng paggawa. Maingat na hinuhugasan ng gulay, tinataasan ng asin at sinasamahan ng suka. Sa loob ng 3 araw, pinapalabas ang tubig at pagkatapos ay inilalagay ang ginger at onions para sa pangunahing pickling. Araw-araw, chine-check ang temperatura at humidity upang mapanatili ang pinakamahusay na kondisyon. Matagal, ngunit hindi maaaring magpabaya para makagawa ng masarap na pagkain. Iaufo, kain, iaufo. Nagtanong si Claude kay Lola Sela, hindi ba mahirap ang paggawa sa parehong paraan sa loob ng 10 taon? Nakangiting sumagot si Lola Sela, hindi lang mahirap, masaya rin. Ang pinakamasaya sa lahat ay kapag sinasabi ng mga customer na masarap. Kahit sa edad na ito, gusto ko pa rin gumawa ng masarap. Maraming kaakit-akit na sangkap sa palengke. Mga sariwang kamatis at pipino, gawang bahay na toyo at patis, at sariwang itlog lahat ay ligtas at galing sa mga producer na makikita ang mukha. Bawat producer ay masigasig na nagpaliwanag tungkol sa kanilang produkto. Ibinahagi ni Mang Ray, isang magsasaka, ang sikreto ng masarap na itlog, ang pag-aalaga sa manok sa isang kapaligiran na walang stress at pagpapakain sa kanila ng espesyal na pagkain. Ang pag-aalaga sa kalusugan ng manok upang araw-araw ay magbigay ng sariwang itlog. Malinaw na nakita ang pagmamahal na ibinibigay niya sa pag-aalaga. Detalyadong ipinaliwanag ni Tata Danny, isang honey farmer, ang tungkol sa iba't ibang uri at katangian ng pulot-pukyutan, kung paano nagkakaiba ang lasa at bango depende sa uri ng bulaklak. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagmamalaki bilang isang craftsman habang ikinukuwento ang kadalisayan at sarap ng pulot na nakolekta ng mga pukyutan sa kalikasan. Matapos mamili sa palengke, nagkaroon sila ng oras para balikan ang kanilang 4 na araw na karanasan. Ang pagkain sa evacuation center, ang karanasan sa farm, ang school feeding program, ang community diner, ang mga nakilala sa palengke lahat ay nagpabago sa kanilang pananaw sa pagkain. Sabi ni Pierre, natitiyak kung kailangan nating ganap na muling pag-isipan ang pamantayan ng pagtatasa ng pagkain sa loob ng 4 na araw na ito. May halaga na hindi masusukat lamang sa teknik o karangyaan ng sangkap. Ang puso ng nagluto, ang pag-ibig sa kumakain, ang pagpapasalamat sa sangkap. Naintindihan ko na ito ang mga salik na nagpapadakila sa pagkain. Nagpatuloy si Ann. Gusto kong ganap na baguhin ang pagluluto sa restaurant. Unahin ang kaligayahan ng customer, magkaroon ng paggalang sa sangkap at magluto ng may pagmamahal. Mahalaga ang teknikal na pagiging perpekto. Ngunit mas mahalaga ang paggawa ng pagkain na tumatagos sa puso ng tao. Naantig din si Claude.
kailangan din nating pag-isipan ang paraan ng pagtatasa ng Michelin Guide. Hindi lang star ang dapat, kundi ang puso na nakapaloob sa lutuin at ang kontribusyon sa komunidad ay dapat ding idagdag sa pamantayan ng pagtatasa. Marahil ang tunay na halaga ay hindi masusukat sa numero. Nagsalita si Bernard ng may luha. Sa 71 taon ng aking buhay, ito ang 4 na araw na pinakamalalim na nagpapatanong sa akin tungkol sa esensya ng pagkain. Naintindihan ko na ang pagpapasalamat sa sangkap at ang puso ng nagluto ang pinakamahalaga sa edukasyon sa pagluluto. Gusto kong ganap na muling pag-isipan ang edukasyon mula ngayon. Sa bullet train pabalik sa Maynila, binalikan nila ang kanilang 4 na araw na karanasan. Ang hospitality na natutunan nila sa Pilipinas ay hindi lang serbisyo, kundi nagmumula sa malalim na pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa. Ganito rin sa pagluluto. Ang hangarin para sa kaligayahan ng kumakain ang siyang pinakamahusay na panimpla. Nagpatuloy ang pag-aaral kahit sa loob ng bullet train. Kahit ang bento box na binili nila sa train ay gawa ng maingat. Kahit malamig ang bento, ang bawat ulam ay maingat na inihanda, na iniisip ang kumakain. Pagdating sa Naya, puno sila ng pasasalamat sa lahat ng nag-alaga sa kanila sa loob ng 4 na araw. Si Kapitan Rolly, Mang Ben at Aling Feli, Gengeng. Salve at ang mga cook sa paaralan, sina Tito Bert at Tia Lita, si Lola Sela na hawakan nila ang mainit na puso ng maraming tao. Bago umalis, kumain sila ng huling pagkain sa airport. Isang simpleng Filipino fast food sa airport, ngunit nakadama sila ng malalim na kasiyahan. Kung 4 na araw na ang nakalipas, hindi nila ito papansinin, ngunit ngayon nadama na nila ang puso ng nagluto. Isang simpleng pansit canton at siopaw, ngunit nadama nila ang lalim ng sabaw, ang texture ng noodles, ang init ng siopaw, lahat ay nagpapakita ng pagiging maingat ng nagluto. Naantig sila na kahit sa airport, may inihahandog na pagkain na iniisip ang kumakain. Sa eroplano pabalik sa Pransya, pinag-usapan nila ang kani-kanilang plano. Nagkaroon sila ng parehong hangarin na ibahagi ang karanasang ito sa mundo ng pagluluto sa pag-uwi nila sa Pransya. Nais nilang ikalat ang halaga ng pagluluto na may puso, hindi lang teknik at sangkap. Pagdating sa Paris, agad silang naging usap-usapan sa industriya ng pagluluto. Kumalat ang balita na ang mga elite ng French haute cuisine ay pumuri sa pagkain sa evacuation center at school lunch ng Pilipinas. Maraming media ang humingi ng interview at ang kanilang kwento ay araw-araw na naiulat. Sumulat si Pierre Ng Izong feature article sa Izong Gastronomic Magazine. Sa pamagat na ang esensya ng pagluluto na lampas sa teknik, ang puso ng hospitality na natutunan sa Pilipinas, detalyado niyang iniulat ang 4 na araw na karanasan. Ang artikulo ay nagdulot ng malaking reaksyon at nagpasimula ng bagong diskusyon sa French culinary world. Sa artikulo, isinulat ni Pierre, dati, sa pagtatasa ng pagkain, ang katumpakan ng teknik, ang karangyaan ng sangkap, at ang ganda ng plating lamang ang binibigyan ko ng pansin. Ngunit ang natutunan ko sa Pilipinas ay ang tunay na halaga ng pagkain ay lampas sa mga iyon. Ang puso ng nagluto, ang pag-ibig sa kumakain, ang pagpapasalamat sa sangkap. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, ang pagkain ay nagiging isang artwork na tumatagos sa puso ng tao lampas sa simpleng pagkain. Anne Go by Dinah. Nome, Opu. Ganap na binago ni Anne ang management policy ng kanyang restaurant. Hindi lang mamahaling sangkap ang binigyan niya ng pansin, kundi ang relasyon sa mga lokal na producer at ang pagpapahalaga sa kwento sa likod ng sangkap. Sa kusina, tinuruan niya ang mga staff hindi lang ng teknik, kundi pati na rin ng kahalagahan ng pagluluto ng may pag-ibig sa customer. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa menu. Dinagdagan niya ang mga simpleng putahe na nagbibigay buhay sa lasa ng sangkap, sa halip na komplikado at magarbo. Ginawa niyang mahalaga ang pakikipag-usap sa customer at gumawa ng oras para direktang ibahagi ang kanyang damdamin sa pagkain. Nagsimula siyang maglibot sa lamesa at magpaliwanag tungkol sa pagkain. Bilang resulta, mas lalong tumaas ang kasiyahan ng customer. Hindi nagbago ang teknikal na antas ng pagluluto, ngunit nagbago ng husto ang pagtatasa ng customer. Maraming customer ang nagkomento na mas naramdaman nila ang init ng karanasan.
Iminungkahi ni Claude ang muling pag-iiba ng pamantayan ng pagtatasa ng Michelin Guide. Iginigiit niya na ang puso ng chef, ang pagmamalasakit sa customer, at ang kontribusyon sa komunidad ay dapat na idagdag sa rating criteria, hindi lang teknik at sangkap. Ang mungkahi na ito ay nagdulot ng diskusyon sa simula, ngunit unti-unting dumami ang sumusuporta. Ang mga salik tulad ng hospitality, paggalang sa kultura ng rehiyon, at pagpapanatili ng kultura ay idinagdag sa bagong pamantayan ng pagtatasa. Dahil dito, ang mga restaurant na nag-aalok ng serbisyo na may puso, hindi lang teknik, ay nabigyan ng tamang pagtatasa. Ganap na binago ni Bernard ang curriculum ng Culinary Academy. Gumawa siya ng bagong programa na nagtuturo hindi lang ng pagkuha ng teknik, kundi pati na rin ng pagpapasalamat sa sangkap, pag-unawa sa kultura ng pagkain, at ang puso ng hospitality. Ang mga estudyante ay binigyan ng pagkakataong bumisita sa mga farm at makihalubilo sa mga producer. Ang makurso tulad na Philosophy of Cooking, Ingredient Science, Cultural Understanding, at Hospitality ay naging mandatory. Ang mga estudyante ay natutunan ng malalim ang tungkol sa sosyal na kahalagahan at kultural na halaga ng pagluluto kasabay ng pag-aaral ng teknik. Kumalat din ang pagbabago sa buong French culinary world. Nagbago ang trend mula sa paghabol lang sa mamahaling sangkap at komplikadong teknik tungo sa pagpapahalaga sa pagluluto na may puso. Maraming chef ang nagpalalim ng relasyon sa mga lokal na producer at nagbigay halaga sa kwento sa likod ng sangkap. Dumami ang mga restaurant sa Paris na gumamit ng hospitality na natutunan sa Pilipinas. Ang mga restaurant na nagpapahalaga sa komunikasyon sa customer at nag-uukol ng oras para ipahayag ang kanilang damdamin sa pagkain ay pinuri. Hindi lang ang teknik, kundi ang kayamanan ng puso ang kinilala bilang halaga ng pagkain. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumisita silang muli sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama na nila ang kanilang pamilya at mga kasamahan. Muli silang bumisita sa evacuation center, farm, paaralan, at diner na naranasan nila noon, at nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa mga taong nag-alaga sa kanila. Mainit silang sinalubong ni Mang Ben at Aling Feli na parang pamilya. Simula noong una nilang pagbisita, nagsimula ang kultural na pagpapalitan at ang gulay ni Mang Ben ay ginagamit na rin sa mga restaurant sa Pransya. Nilikha ang isang magandang relasyon kung saan iginagalang ang kultura ng isa't isa. Sa paaralan, nagbigay sila ng espesyal na klase tungkol sa kultura ng pagkain ng Pransya. Nakinig ang mga bata nang nanlalaki ang mata. Nagsimula rin ang sulatan sa pagitan ng mga bata sa Pransya at Pilipinas at nagkaroon ng internasyonal na pagpapalitan sa pamamagitan ng kultura ng pagkain. Sa oras ng school lunch, naghanda pa ng espesyal na menu na inayos sa estilong Pranses at labis na natuwa ang mga bata. Taos-puso rin na tinanggap ni Tito Bert ang muli nilang pagbisita, labis siyang naantig na ang mga sikat na chef mula sa Pransya ay muling bumisita sa kanyang karinderya. Ngayon, mayroon na silang menu sa Pranses sa loob ng dinner, at naging lugar na ito ng internasyonal na interaksyon. Sa pagbisitang ito, kasama ng kanilang pamilya at mga kasamahan, naranasan din nila ang kultura ng pagkain ng Pilipinas. Natutunan ng mga asawa ang mga paraan ng pagluluto na ginamit sa evacuation center at nagkaroon ng mga bagong ideya sa home cooking. Naranasan din ng mga bata ang school lunch at nag-enjoy sa pagkain kasama ng mga batang Pilipino. Ang mga kasamahan nilang chef ay labis na naimpluwensiyahan ng kultura ng Filipino craftsmanship. Natutunan nila ang pagmamalaki at responsibilidad sa trabaho at higit sa lahat ang pag-ibig sa kumakain, hindi lang ang katumpakan ng teknik. Pagkatapos umuwi, ipinatupad din nila ang espiritu na natutunan nila sa Pilipinas sa kani-kanilang restaurant. Sa huling gabi bago umuwi, nagkaroon ng isang malaking farewell party kasama ang lahat ng nag-alaga sa kanila. Ang mga voluntaryo, sina Mang Ben at Aling Feli, Gun, Salve at ang mga cook sa paaralan, sina Tito Bert at Tia Lita, si Lola Sela, lahat ng nakilala nila sa loob ng 4 na araw ay nagtipon. Lubos na natuwa ang mga residente na muling makita ang kanilang mga kaibigan mula sa Pransya. Sa simula, may language barrier
Ngunit ang pagkakaibigan na nabuo sa pamamagitan ng pagkain ay lumampas sa mga salita. Nilikha ang isang relasyon kung saan iginagalang at natutunan ang kultura ng isa't isa. Ito na ang dulo ng kwento ngayon. Ang kwento ng puso ng hospitality na natuklasan ng mga French food critics sa Pilipinas. Kumusta ang kwento? Mag-iwan ng komento ng suporta para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.